summarize ko lang. Yung story ni Noah, kasi medyo mahina yung mic kanina doon. Yung story ni Noah ay panahon na yun, pagkatapos na lahat ng Eva, tapos sumami na ang tao sa mundo. So, ang nangyari ay inutusan siya maggawa ng isang arko. Nung binasa ko sa Genesis 6, may dalawang bagay na umangat tungkol sa istorya na ito. Una, number 1, kasalanan ng tao. Paano ba sila nag-react? Paano nag-react yung mga tao nung humihingi ng repentance at pagsisisi at pagbabago ng Diyos sa ating buhay? Paano sila nag-repent? Pangalawa, yung si Noah mismo. Ano yung pagkatao niya? So bilang application sa atin sa simula pa lang, paano kaya mga ginagawa natin ngayon ang humihingi ang Diyos ng kapatawaran o ng pagsisisi sa ating buhay? At ano kaya ang pagkatao natin bilang mga Kristiyano? Una, kasalanan. Since ng kay Adan, siyam na henerasyon na ang galing. So, Cain, Abel, si Seth, explain ko mamaya yun. Napakarami na ng kasalanan. Ngayong araw na ito, ganito na kagrabe ang kasalanan natin. Nakita niyo yung billboard na ito. Ganito na ang klase. Ina-advertise na, huwag kayong maniwala sa Diyos at hindi kayo nag-iisa. Buti pa tayo dati kay Ninoy, di ba? Hindi ka nag-iisa. Diba? May kanta pa. Ayun, ibang klase na. Don't believe in God. You are not alone. Ganito na kagrabe ang kasalanan kaysa dati. At kung saan may tao, tiyak may kasalanan. Dati, pagkatapos nung, sabi sa Bible kasi sa 6, na-cover na lang ang buong mundo ng tao. Na-cover na siya. So, ibig sabihin, marami na. Ilan siguro ngayon, hindi natin alam. Pero i-presume natin na maraming tao na yun. Billion na. At kung saan may kasalanan at may tao, maraming kasalanan. So, ako ang tatanungin nyo, ano kaya yung dominanting bagay ang meron dati ang mga tao at ang meron ngayon ang mga tao? Yun ay ang kasalanan. Ano ang mga kasalanan sa mundo na ma-apply natin ngayon? Noon at ngayon, number 1, polygamy. Pagkakaroon ng maraming asawa. Kalaguyo na nagsimula kay Lamech, yung kapatid ay yung tatay ni Noah. Kita niya, no? Yung isang bata, I love all of my moms. Ano yung isa? Yung lalaki, okay na, di ba? Narinig natin mga Mormons dati, ganyan ang ginawa eh. Marami silang asawa. Pero ngayon, hindi na rin. Dati, karuman-duman yung mga babae. Ngayon, hindi na. Lantaran na. Actually, aminin natin sa hindi, na-appreciate pa nga natin eh. Di ba may mga TV shows? Siguro ang dami sa ating nanonood pa rin ng mga chismis. At tumang-tuwa tayo, no? Imagine mo, minsan narinig ko pa binabanggit sa pulpit ito eh. Yung mga tao na mga immoral, meron tayong mga Kristiyano. Okay lang natin, ha? Parang baliwala. Inuputing natin. Later, the sons of God, number 2. Ang mga anak, dito, ang mga theologians kasabi, sino ba itong the sons of God? Marrying the daughters of men. Ang ibig sabihin ba mga angel raw? Kasi susunod, yung anak nila ang tawag giants. Hindi. Yung sons of God, ito yung mga anak ni Seth. Cain, Abel, Seth. Namatay si Abel, pumalit si Seth. Siya yung pangatlong anak ni ganap ni Eva na nakasulat. Siya yun. Usually, mababait ito. Mababait, mga religyoso. At si Cain, kilala niya naman si Cain, mapanlupo. Hindi niya kilala kung sino talaga ang Diyos. Diba? Nag-offer siya, si Abel, ang in-offer, dugo. Si Cain, ang in-offer niya, no? Yung kanyang mga pananim. Tapos nagalit siya, hindi na appreciate. Kasi gano'n din tayo, diba? Tayo, nag-offer tayo, pero natin minsan, hindi naman ito po. Sarili lang natin sa gustuhan. Hindi naman yan ang gusto ng Diyos eh. Si Cain gusto niya, sumikat. Kaya ang dami niya nilagay. Pero hindi niya kinilala ang Diyos. Bilang Kristiyano, dapat kilala natin ang Diyos. Number 3. And there were giants in the earth in those days. Mga Nephilim. The word giant simply means
Ito yung mga wild salbahe ng masamang tao. Ito yung anak ng mga lahing ni Seth at lahing Cain. Nagkasawa, so, naging giants. Itong mga giants na to, ito ang mas delikado. Bakit? Kasi ito yung mga Kristiyano na nag-aasawa o nakikiapil sa mga hindi Kristiyano. Bilang Kristiyano, kailangan sumunod tayo dito. May guidance tayo dito diba? Pero alam niyo, ginagawa natin. Hatak ng mundo. Okay? Uso ngayon, may damit. Uso ngayon, buhok, ganito, ganyan. Okay? Mga salita ng linggo ngayon, ganito. Alam tayo. Tama? Ngayon, kung sino yung mga ibang klase natin, kasama sa trabaho, naatak tayo ngayon. Yun ang problema Hindi tayo nagbabasa ng mabuti ng salita ng Diyos. May guidance na tayo, mga kabataan na, may guidance na tayo. Pwede niyong sabihin na mahal ko siya Diba may mga kanta na habang buhay. Diba mahal, ganito, gano'n. Pero alam mo sa dulo, hindi pwede magsama ang langis at tubig. Hindi pwede magsama ang liwanag at ang galing. Never, hindi pwede. Yun ang sabi sa Biblia Kailangan kakuhin natin. Okay? Ito ang mga delikado. Bakit? Kasi itong mga giants na to, ito yung mga may alam sa Biblia dahil anak ni Seth. Pero at the same time, ang ugali nila makamundo. Nanood kami ng asawa ko before isang araw ng The Book of Eli, si Denzel Washington, Book of Eli. Tungkol sa Bible, mag-recommend ko sa inyo. Pero may isang powerful na tao, na powerful na siya, pero gusto niyang makahawakan ang Bible kasi wala nang kopya. Bakit? Kasi gagamitin niya. Parang ganito. Gagamitin niya ngayon para maghangulan ng tao. Nakakatakot. Kasi ito yung pumupunta sa atin, sa church natin, at matatalino at magagaling. Pero yung pala, sarili lang gusto pasikapin. Gusto na nila sarili pain. May sarili silang agenda at ang gusto nila, mamanipulahin nilang lahat ng tao. Unti-unti. Magpapaka-active, magpapaka-leader, magpapaka-ganito, pero at the same time, wala pala sa konteksto ang mga nabasa na sabi. Balik-balik ko. Pag tayo balik-balik ko, o pag tayo iba-iba ang konteksto, parang tayo sa Soryano. Konting konteksto, konting bata, ayos. Hindi tayo gawin. Kaya na tayo natawag ng biblical based. Hindi tayo pwedeng maging compromisers. Yan ang delikado dito sa tao na ito. Ito yung mga tao na feel good. Gusto nila, may sarili silang pangalan, pagkakataong sumikat. Tapos nararamdaman ba natin minsan umaten tayo, tapos feeling good tayo. Umaten tayo, parang feeling magagaling na tayo kasi nakaten tayo ng Bible study. Feeling natin, ang galing natin kasi nakaten tayo ng choir practice siguro. O siguro nakaten tayo ng seminar. Diba? O kaya nakaten tayo ng magaling na preaching, parang feeling good na tayo. Naintindihan natin So, ang galing na natin. Hindi natin naintindihan. Pumupunta tayo dito to glorify God in para sa katayin natin. Ang laking pagkakamali kung sa tingin nyo, banal tayo. O sa tingin natin, kung banal tayo, dahil kung marunong na tayo marunong na tayo pumunong sa kapwa. Marunong na tayo makiayon sa tama at hindi sa mali. Actually, marunong na tayo. Pero kasi kung ginagawa natin sa sarili lang natin, yun mali. Hindi pwede yun. Kailangan, God pa rin. Sabi sa verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kahit saan siya pumunta, punong-puno ng kasalanan noon at ngayon. Bakit kaya? Alam nyo, sabihan ko kayo ng kwento. May nabasa ako yung sabi ni Francis Cone. Sino kilala kay Francis Cone? Baka nabasa nyo na ito, ha? Ito yung tinatawag na convention ng mga demonyo. Convention ng demonyo, siyempre, sino? Si Taning, si Satanas. Tapos ang daming dark angel, kunyari ako si Taning. Tapos kayo lahat yung mga dark angels. Ayan. Sabi ni Satanas, hindi niyo mapipigilan ang mga Kristiyanong magsimba.
Hindi nyo mapipigilan magbasa sila ng Biblia at hindi nyo sila mapipigilan magkaroon ng moral values according sa Kristyanismo. Sabi ng mga anghel, paano anong gagawin natin? Di ba ang goal natin, mapasama sila? Ang goal ay mahila natin sila sa hell. Ano sabi niya sa mga? Hindi. Meron tayong pwedeng gawin. Natuwa sila ngayon. Ang pwede natin gawin, i-distract natin sila na magkaroon ng tunay na relationship sa Diyos. Pinagmamalaki ng lahat ng iba. At mag-accept ka kay Kristo by your mouth. At sa puso mo, mag-confess by your mouth and accept sa puso mo, you're born again. Ligtas ka na. Totoo yun. Yun ang qualification. However, kailangan may pangalaman. Kailangan may buhay ka na makikita ng ibang tao. Kung puro lang tayo accept, at puro lang tayo basa, pero walang gawa, especially sa pamilya natin, walang sense. Wala tayong magiging testimony. Titigilan natin sila, magkaroon ng tunay na relasyon sa alam Diyos. Ito yung kay B.A. Parson, nakita mo, the guarding of God. Ang galing eh. Diba imagine, ang gagawin, ali natin ang Diyos. Gawin natin silang busy. Bigyan natin sila ng maraming gagawin. Kaya ano nga po ang talagang gagawin natin? Number 1 step. Sabi niya, turuan niyo silang gumastos at manghiram ng manghiram, gumamit ng credit cards, mabakuan sa utang, gustuhin ang lahat ng bagay sa mundo, gadget dito, gadget ron. Ang music ngayon, nabibili na lang sa internet, 99 cents. Sa Philippines siguro, the Richard President. Diba? Ayan. Sa States, ang dami kong ginawang tatlo pala na website tungkol dito. Debt-free, ang tawag nila. Nananoko na sila. At ngayon sa Pilipinas, laging ginagamit yan at talagang marami nang nababaon sa utang ngayon. Number 2, gawin yung busy ang mga asang babae. Busy na trabaho. Magkain sila, magbugas sila ng bulan, kasi katuloy ng bago sa bata, pagkatapos pasok na, papunin nila yung sarili nila. Tapos bumili sila ng mga ibon, yung mga binibili ng mga pabango, ulugan, jewelries, ang dami kong pinasang ganyan. Kawawa naman yung mga nagbebenta. May kilala pa nga ako, nagbebenta din sa Mega Mall. Tapos dun sa mga parang nagaganon, anong tawag din, yung family first na tawag doon, yung nag-offer na gano'n, binibentahan nyo. Tapos biglang nawawala, ang daming bakla. Tapos biglang nawawala na lang. Hindi wala nang problema, wala na, utang na. So nagiging busy ngayon, problema pa yun. Diba? Problema pa yun kasi nawalan siya eh. Kaya ano sila, maging busy na sila. Ang mga lalaki, pagtrabahuin mo 6 to 7 days, 10 to 12 hours a day. Diba? Sasabihin mo na ito'y ginagawa ka na makik yung yaman. Magkano ng puro pera. Kasi marami tayong bibili eh. Pati bakasyon. Pangatlo, sa ganitong paraan, mawawalan sila ng tunay na oras sa kanilang mga anak. Akalain nila, pabayaan mo, akalain nila na ito ginagawa nila para sa mga Pilipinas. Para paglaki nila, maganda ang future nila. Wala silang quality time. Instead na matulungan na ng tama ang mga bata, pagkaki nila ang gagawin ng mga bata. Yung mga sariling bata ang manunuwag sa mga magulang. Tulad ito. Anong na? Ayan. Sa huli, realize nila, hindi puro pera naman. I'm not talking about mayaman o mahirap, pareho lang eh. Kahit mahirap, nababaw na sa utang. Kaya yung mga nasa squatters area, iba anong ginagawa? Instead na ibili ng pagkain, guloto pa. Nagtutokits. May kilala ako, at kapatid ng katulong namin, nagtutokits, hindi alam ng asawa. Pagkatapos, natatalo na, hindi ka ganun sa gitla. Wala sa laki, wala sa lit, wala sa itsura eh, mukhang okay eh. Tapos, ang utang na ngayon, dahil wala na eh.
Yung mga bata ngayon, di ba napakadaling na nilang maakay kung ano yung mga nandyan sa labas. Mag-advertise na rin dito sa radyo. Yung mga billboards ngayon, pine-question na. Walang relevance eh. Di ba? Binibenta yata, ganito, ito ang mga nakalabas. So, pine-question na. Kasi bakit? Ito ang ano sa mga bata. Sabi nga sa Bible, sabi ko, isang araw, may narinig naman ako na, light, yung karabila yung tawag mo, or something na light. Sabi, bago ka umalis, may pupuntahan ako eh. Hindi, bago ka umalis, light lang yan. Siguro, wala ka mo eh. Siguro, tinikman. Sana, oo nga, light lang. Tapos sa dulo, think moderately. Kapalin, no? Actually, sa totoo, pag narinig kayo magana, nakakano ako. Bakit? Kasi ang sense. Niloloko na tayo, niloloko ang publiko, pero tingnan mo, ang gagawin ng publiko, okay. Diba? Okay lang talaga yan. Accept lang yan. Hanggang makikita ko mga natin sa buhay. Kasi magkakapatid dun eh. Pagdalasing, paninigarilyo, pagdadrugs, pagiging immoral na, mamaya magkakapatid yan. Magkakapatid lahat yan. Magkakapatid yan. Minsan yung iba nagpapaganda. Hindi, ayoko manigarilyo, drinks lang. Pinapaganda rin natin yan eh. Yung iba naman, ayaw ng ganito, ito naman kabila. Eh kung hindi nyo magkakapatid, maya-maya, sabi pareho na yan. Number 4, dagdagan natin ang mga bagay na makakakuha ng kanang atensyon para di nila marinig ang tinatawag na mahina tawag ng Diyos. Ano ba yung mga mahina? Ay ano ba yung mga nakaka-distract sa atin? Di ba yan? Kita mo yung pamilya? Hindi na nag-usap eh. Minsan nga ako, nasa opisina ako eh. Biglang may tatawag ko sa direct line ko. Pag sa gusto asawa ko, nasa kabilang ko, nasa kwarto pala. Ganun na tayo ngayon eh. Walang masama doon. Kaya lang sinasabi ko, let us be responsible Christians. Ngayon na lang, yung mga Kristiyano, kailangan responsable tayo sa ating gawa. Sa ating binibigay sa ating mga anak, sa ating binibigay sa ating asawa, sa ating mga kaibigan, sa pinapakita natin, kailangan responsable tayo. So, nonsense. Huwag tayo magpaka-Kristiyano. Dito, walang tikian. Kaya pansin niyo, pag nag-preach ako dito, sinasabi ko ng diretsyo. Kasi hindi tayo pwede magpatawa minsan. Nakakatawa, nakakaganto, pero gusto niya sa kanas eh. Diba? Maging light tayo. May announcement ako sa inyo. Noah's Ark is not a story for kids. Pero pansinin niyo, nung bata tayo, inigo tayo sa kanas. Pinalight nila. Yung dalawang paris ng aso ba, sa maliit pa. Ito yun eh. Ito yung magbuting na animal, si malilinis na tinatawag. Kasabi nung nabasa ng isa naman ngayon, sabi, para ba pagkain nila yung Noah? Mali. Para yun, pagpunta nila doon sa na-save na sila, yun ang i-offer nila. Yung isa sa mga, o yung isang pares, yung sa mga malilinis na hayop, hindi para sa kain na inutusan sila na mag-imbak ng pagkain ng tao at pagkain ng hayop. Yun ang purpose ng third floor ng ark. Pagkain. Okay? Next. Bayaan. Yung ito nakakaano. Bayaan mo sila makinig ng worldly music. Upuin mo sila. Bigyan mo sila ng maliit na gadget. Diba? Diyan sila matutulong. Manuway, uminom, maging sambahin, magmura, heavy metal, grabe. Diba? Sa American Idol, ang galing mo isa si James. Kung nanonood kayo noon, ang taas ng boses. Pero sabi niya, give heavy metal a chance. Then, yun, ipawali ko yun. Gusto kong magiging manalo. Kaya naisip, mali pa na. Pini-research ko yung heavy metal. Grabe ito ang pala yung wordings talaga ko. Bastusin mo ang nanay mo. May bad pa nga talaga eh. Punuin mo, kahit saan pumunta. Sa mall, sa dito. Ang purpose sa tanan, mawala ang purpose natin. Instead na Christian music, worldly music. Pati Christian music, pinasok na ngayon eh, pansin niya. Nakikinig kami ng isang araw, Christian station ha. Talagang radio talaga siya. Ang bilis. Hindi mo rin maintindihan. Pero Christian music din gawin. Okay. Pero sinasabi dito sa tanan, ibigay mo ng ibigay ang musika. Dahil nasa
Instead na ito, yun na lang. Diba? Yung isang araw, may binugbog daw yung isang mayor. Sabi niya yung isang rancho, babae. Diba? Babae, nabubugbog. Bakit tomboy? Pagulog na talaga. Baliktad na ang mundo eh. Kaya titingnan natin bilang Kristyano, mag-iingat tayo kasi nakakatakot. Baliktad na. Ang mga lalaki, todo na ngayon. Ang dami ko na pang babae. Naka-blouse pa. Di ba? Naka-makeup pa. Ang lalaki, ang babae na yun, nakikilalaki na rin. Di ba? Pero hindi ako yung yung sinasabi conservative. Siyempre yung babae, pwede naman magpantalon. Basta pantalon babae. Naalala ko tayo sa kupin, pinanyaw pa ako ng kapatid ko ng pantalon stretch. Galing ganda. Nakaka-macho kasi stretch na stretch Kasi pang babae, yun siguro masama yun, Siguro. Pero hindi na rin Pati yata ngayon ng mga palalaki ng stretch na yun. Meron na, Yun na ang uso Inuuso na nila. Pero mas naman, panlalaki yun, okay? Pero yung unisex, isutin yun. Bawal yun. So, instead na tayo doon, tagtarin natin yung news, tagtarin natin lahat. Para wala ng oras. Ito, tandaan mo, ito ang oras ito ang sinasabi lang. Guluhin natin sila. Number 7. Maglalagay ng napakaraming billboards. Pag nagbabiyahe sila. Para yun ang titignan nila, yun ang pag-uusapan nila. Yung product na pangpapayat na bago, nakita ko niya sa EDSA, o dyan sa Ipan. O ano yung billboard na ganito? O yun yan. Ito sabi sa inyo dati, experience ako. Nakita ko yung driver, ang gano'n, may bus dito sa kanya. Umandar rin, umandar din siya, tapos tingin siya pala, ito may yung bus. Boom. Kitang-kita ko yun. Pero besides that, ang sinasabi dito, besides dun sa delikado yun, ang sinasabi dito, guluhin natin. I-steer up natin ang buhay ng mga Kristiyano. Wala na tayo, pwede na. Hindi natin mapigil, simba ng simba Feel good Diba? Kahit hindi naman tayo Kristiyano, gusto natin magsimba diba? Pag-swerte, papa-okay, hindi kompleto ang ating buhay, ang ating week, hindi tayo magsisimba. Diba? Pero naman natin, i-steer up natin. Ikutin natin ang kanilang imagination. Diba? Next, kahit na pagbabakasyon. Imagine, kahit na pagbabakasyon. Sabi ni Satanas, matalino talaga si Satanas. Pagurin natin sila, mag-enjoy silang mabuti. Siyempre pag nag-enjoy ka, yan ang Diyos. Pag hindi ka matatagdalan na, hindi mo ma-appreciate. Ang feeling mo, kaya ako nakabakasyon dito kasi may pera. O kaya ako nakabakasyon dito kasi ganito ganyan. Tapos pagod na pagod, yan ang mangyayari. Tulog. Wala ang oras Diba? Tulog. So nabawasan na naman ang oras sa Diyos. Kung may devotion kayo, kung nagbabasa kayo, ng Bible, o nakikinig kayo, ano nangyayari? Nawawala na. Kasi pagod kayo Pero nagbakasyon kayo. Hindi ba kayo ironic na pagbakasyon nyo, pagbalik nyo, pagod kayo? Di ba? Number 9. Huwag natin pa payagan na ma-appreciate nila ang nature. Pareho ko din Kuya Wilber Medical sa nature. Ako, pag pupunta sa Palawan, gusto ko yung compare sa Donara, yung mga bundok, tsaka yung mga fields na pantay-pantay na ang gaganda, tapos may mga tatak na tawag ko, gusto ko pa rin. Sabi ko kay Kuya Wilber, actually, gusto ko nga magtanim kaya dati nahilig ako magtanim. Kaya pag tumatanda ko na, naging sensitive ka saan. Kaya kailangan may sunblock. Pero siguro, problema din. Baka bigyan na yun. Kasi pagkamaakti natin. Sunlight na. So wag natin, i-appreciate natin, gawang tao. Ang amusement park. Enchanted Kingdom. Disney. Star City. Mga arcades. Oceanarium. So yun ang mga appreciate natin. Tingnan natin, tanggalin natin yung ginawa ni God sa buhay nila. Sirain natin para magbaha. Para wala na. Alam nyo nakita sa salamat namin? Kahapon, pag umuulan, may gumaganito sa amin. Mga ganon. Mga bullfrog. Tapos minsan may naman kami, ang lakas yung kulibig. Ang lakas. Sa Quezon City, sa bahay namin, wala namang ganon Kasi naubos na ang mga fields Naubos na. Dati naiinis ako pag yung may aquarium ako, nakaganyan-ganyan ako, biglang
Bakit? Kasi yung kapitbahay ko, na field na, tinitibag-tibag na lang yun, yung field ko. Nabulabog na. So, nawawala na talaga ang nature. Ito isa pa. Number 10, sabi niya sa taas. Kapag nagbabible study sila, pagpiling holy sila, tirahin din natin sila dyan. Yung iba, inaantok. Yun ang schedule natin. 8 o'clock. 8:30. Nataantokin ka. Tulog ka siguro. Diba? Or, chismis. Diba? Lagyan natin ng chismis ang Bible study. Naka-attend ako ng ganyan. After ng Bible study, paninira na sa kapwa. O kaya, kung ano na yung mga istorya ng kapwa ang pinagsasalita. Instead na makabuti, nakatiso. Nagawin natin mga Kristyano. Dapat makanino tayo. Number 11, bayaan mo sila mag-soul winning. Dapat na yan. Mag-soul winning tayo. Tapos magano tayo yan, mag-preach tayo dito. Dito sa pulpito. Bayaan natin mag-preach tayo dito. Gagaling natin mag-preach, oh. Diba? Galing. Bayaan mo sila. Para mangyayari, bumilib sila sa sarili. Magpakain tayo sa poor. Lahat gawin natin. Pero tandaan natin, yan ang talagang gawa natin dapat. Pero, kung mali ang ating intensyon sa buhay, at hindi natin gustong i-glorify si God, nonsense. Nagpapakapekto lang tayo. Mali ang ginagawa natin. Magdadasal tayo, proud prayer pa. Mag-praise tayo kay God, kunyari lang yun. Minsan, para lang makadasal. Diba sabi ko sa inyo, dapat every second, every minute siguro, isipin nyo si God sa bawat trabaho, sa bawat ginagawa natin. Pero minsan hindi. Pag busy na tayo, wala ng Diyos. Sariling kayod na to. Pag may problema tayo, may utang tayo, sariling kayod na to. Para bayaran natin. Diba? Pag may galit ng mga tao sa atin, sige. Magalit na tayo. Kaya huwag natin pansinin. Hindi Christian life. Walang kwenta. Tuwang-tuwa ang kampunisa na lang. Minsan niya, palakpakan sila ngayon. Yun lang pala ang gagawin natin. Ang galing. Kasi ganun na tayo eh. I-stir up na lang nila. Kaya sa susunod na ng Bible study kayo, tingnan nyo. Hindi-ismisa na ba kayo? Sa susunod na makikinig kayo ng mga movies, kung makinanood kayo, makikinig kayo ng music, alam niyo, world music ba yan? Number 3. Sabi sa verse 3, my spirit shall not always strive with man. Pag strive, ang ibig sabihin ni God, long suffering, patiently enduring the wrong. Alam niyo, God is so merciful. Kahit na makasalanan tayo, sino ang pinunilpan niyo ang sasama natin tao? Ang sasama talaga natin. Dito, kala natin para tayo mamahil. Pero pagdating sa bahay minsan, pagdating sa kapwa natin, yung merong may utang sa atin, yung merong atraso sa atin. Sabi nga sa radyo dahil kanina yung mga bata alam na isa, sabi, gusto ko na may bisita kami sa bahay. Bakit? Kasi para mabait si mama sa akin. Kahit nakabasag ako ng pinggan, diba? Mga bata, tawa rin ang tawa nyo. Pag makabasag ako ng pinggan, sabihin lang sa akin, mag-ingat ka ha. Baka nasugatan ka na. Baka nasaktan ka. Pero pag wala, ang balos dito siguro. Ang balos dun. Kaya talagang pagalit ito, pagalit dun. Kaya nagkita ka na. Kaya minsan, hindi tayo. Si God, ano na ang bait niya eh, no? Binigyan niya tayo ng mercy. Ganun ang ginawa niya kay Noah eh. Si Noah kasi napakabiligilan ng kasalanan. Tandaan natin ha, nakakatakot ito na hindi siya children's story eh. Walo lang ang naligtas dati. Walo lang. Tandaan natin yung number niya ha, 8. Ang galing pa, talagang 8 ano? God's number lang natin, infinity. Kaya sa 8, pero 8 ang infinity no? Bakit gano'n? Tapos yung mga vision natin, ayaw natin baguhin, yung ating pakikisama sa tao, nagmamatigas pa rin tayo, forgiveness, kailangan may forgiveness tayo sa ating mga puso, wala, ginagawa na natin. Sabi sa Luke 13:24-25, pagsikapan niyong makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok kung hindi makakapasok. Kapag ang pinto ay sinara ng pinuno ng isang bayan, magtitiis kayo nakatayo sa labas at katok ng ano.
sabihin niyo, Panginoon, papasukin po niyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi po kayo kilala. Brothers and sisters, hindi nagbibiro ang Word of God. Pag sinabi ni Word ng Word na God, malawak ang kapahamakan, observe na kayo. Dapat matalino naman tayong Kristiyano. Nakikita na natin mali, nakikita na na tayo nag-aayos sa mundo, mas wala pa rin. Okay, for art's sake. Okay lang yan. Natural lang yan eh. Diba? Hindi yun ang sabi eh. Parang si Noah dati, konti lang na naligtas eh. Palagay ko, ang dami nun. Imagine niya, nakakausap ka na ng God. So may mga kumakausap kay God, ay hindi na naligtas. Diba? Imagine niyo, maraming religious doon dati. Maraming giants doon. Nagpapaka-religyosan, pero puro pa na nasasama. Gusto lang magmanipula ng tao. Diba? Marami rin ang kansisit, wala rin nangyari. Wala ang nalitas. Para itong pattern eh. Diba, alam niyo magpapalayo. Pag ginawa niyo yung palayo, hindi na gustuhan, tapo na lang, basagin. Alam niyo guys, ganun ang gagawin sa atin. At the end of time. The end of time, kaya tayo na yun. Pero pag at the end of time, gagawin natin. Pag hindi tayo tama sa gusto ng Diyos, tandaan natin. Pag in-accept natin si Jesus Christ, ang bigat talaga ng gagawin natin. Kasi hindi tayo pwedeng magpatawid-tawid ang magpunyarihan. Nakakala natin, basta wala tayong kasalanan at mabait tayo, okay na tayo. Hindi gano'n. Kailangan, sundin natin ang sabi. Faith works. Yung iba, works. Baka no faith, o maraming faith, multiple faith, pluralism. Diba? Ang pluralism, ano yung sense nun? Definition sa ganito, ang definition ko ganito, so tama na yung pare-pareho. Okay? So ganun ang ginagawa niya. Alam ni God kung sino talaga ang nagtutunan sa atin. At alam ni God, sa dulo, kung sino ang pupunin niya, papunta sa langit, sino tatago niya sa lake of fire. Eh makikot ang daan. Makakapunta kaya tayo sa langit. Paano? Kailangan may pagbabago. Besides sa pag-accept in Jesus Christ, kailangan magbago tayo. Alam niyo, ang pinaka-the best para matuto, para malaman ang kung sinong magbabago, tanongin niyo yung inyong sariling pamilya. Tanongin niyo sila. Kasi sila naman laging kasama niyo eh. Pero siguraduhin niyo, hindi na sabi, nagbago ka na eh. Laki na nga ng pinagbago mo eh. Dati kung magmura ka, ganito, ngayon, konti na lang. Dati, naglalasing ka, ngayon, konti na lang. Diba? Dati, kung hindi ka manira, ngayon, chismis ka na lang eh. Diba? Ngayon, dati, di pa ang kasawa mo, ngayon, tatlo na lang eh. Papayag-tayag ka na lang. Diba? Ano yung mabuti yung kasama mo? Kasama niyo sa trabaho, kasama niyo sa pag-aaral, tanongin niyo kung sino tayo talaga. Sino tayo talaga. Doon niyo natin malalaman kung sino talaga tayo. Kung totoo ba na Kristiyano tayo. Kasi kung hindi natin ma-appreciate, hindi tayo ma-appreciate na sarili nating pamilya, bakit tayo ma-appreciate ng ilan? Wala, hindi pwede. Bagsak na nga tayo nito eh. Hindi, tao lang ito tayo, brother doon eh. Tao lang. Pero pag Kristiyano pa, kaya mapabigat eh. Kaya mo wala na naligtas eh. Kung ganun kabait si God, na sinasabi ni God na understanding siya na ganito ganon, which is true, ha? Pero in a different way. You have to know Him and you have to follow Him. Dahil pag hindi natin sinunod, walang sense, ayaw niya. Hindi niya gusto yun.
dahil para mag-feel good tayo. Pag uwi natin mamaya dyan, kalimutan na natin yung sermon, tapos hindi na. Naalala natin yung nakakatawa. Naalala na yung natin yung ganito mga activities, pero wala na. Bakit? Kasi na, worldly tayo eh. We have to finish yung worldliness and we have to end that one para tayo magbago. Kung hindi, wala mangyayari sa atin. Kailangan mag-reach out tayo. Kung mas sa tingin natin eh, merong may galing sa atin, lalo na sa kapatiran, mag-reach out tayo. Why not, di ba? Magbati tayo. Kung hindi kayo mahilig bumati, it's about time. Magbati tayo. Di ba? Ang ganda ng ligaya ng buhay eh. Kaya lang, kung nandiyan lang kayo, nakatayo lang kayo, naghihintay kayo, okay lang din siguro kung bago kayo. Pero kung matagal na kayo dito, reach out. Okay guys ha? Reach out tayo ha? Kasi kailangan, magkakilala na tayo. Wala na dapat yung separation. Wala na yan. Okay? Pagkatapos natin, ayan ang kasalanan. Yun ang mga may kasalanan. Yun ang mga makasalanan ng mga tao. Kung nalahin sa pangalawa. Yung pagkatapos ni Noah. Kasi magugulat kayo, walo lang ang naligtas. Pero si Noah lang ang tinawag nila na righteous. Sabi sa verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Siya lang. Sa lahat ng panahon na yun, yung tao, lahat ng tao, nakita ng Diyos, isa lang na may karapat dapat na tawagin na righteous, si Noah yun. Sabi sa verse 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his time. Alam mo, yung sinabi dito, hindi naman nasave si Noah dahil mabait siya. Hindi dahil sa karakter niya. Kasi tao rin ito eh. Pero sabi perfect, alam niyo saan sa perfect? Doon sa kanyang relasyon sa Diyos. Parang tayo. Parang tayo si Noah. Kaya huwag natin i-misinterpretin yung salita ng Diyos. Hindi sabihin ng perfection. Pag tayo ay nagkasala, kailangan ano? Matuto tayong mag-sorry sa Diyos. Matuto tayong lumapit. Matuto tayong maging pag-humble down. Hindi yung pag tayo ay nagkasala, feeling natin, tama pa rin tayo. Okay lang yan. Magsusorry natin mamaya. Inukumbinsin natin ang sarili natin na tama tayo. Dahil, inukumbinsin talaga natin. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n nangyari sa tao, pero gano'n din sila dati. Gano'n din tayo ngayon. Sinabi, this is the first time na sinabi ni God yung grace of God, yung grace sa salita na yun. Dito unang binanggit sa Bible, yung salita, grace of God. Kasi bakit? Ito yung tinatawag na yung sinful na yung nature ng man. Simple na yung nature. Yung sin ng man, umabot na sa peak. Imagine yan, yung sin dati, peak na yun, paano kaya ngayon, ano? Ngayon dati, ang kasalanan, tinatago. Ang kasalanan, nakakahiya gawin, pero gagawin. Ngayon, ang kasalanan, ibang klase na eh. Ang kasalanan na yun, uy, kasalanan ako. Take it or leave it. Ito sa TV, ito, ito na ako, nakaganito na ako, kasalanan ako. Yung iba, takers. Parang tayo, isa sa kayo siguro doon. Takers tayo mga kasalanan, mga immoralidad. Pero pinapaganda lang natin yan. Wala talaga tayong dahilan para paawaan ng Diyos. Wala talaga. Kung hindi dahil kay Jesus Christ, hindi dapat maawa ang Diyos. Ganon din ang ginawa ng Diyos natin. Hindi siya naawa. Pero binigyan ng grace niya. May pwede sana tayo kaawaan ng Diyos sa dito. Dahil sabi sa Romans 11:5, ganon din sa kasalukuyan. Ganito ngayon. Mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanya kagandahang loob. Ibig sabihin, meron tayo din. Tayo mga takers. Nabuhay si Noah na punong-puno ng pabor. Alam niyo ba si Noah ang sinabi? Isa lang siya sa dalawang naglakad kasama ng Diyos. Si Enoch yun, yung great-grandfather niya. Naglakad, nawala. Si Noah, naglakad, pero siyempre namatay siya. Pero nakasama niya ang Diyos. Sa lahat ng kanyang ginagawa, nakasama niya ang Diyos. Ganon din dapat tayo. Dapat nakasama natin ang Diyos. Hindi lang dapat sa comforts natin. Kailangan ipapalo natin lahat ng commandments niya. Kailangan truly, tandaan, ang pagka-Kristyano, truly accept Christ in our lives. Follow dapat hindi dapat tayo maging busy masyado para mawala siya o mawala na tayo ng panahon. Mas maganda dapat ang testimony natin sa kapwa natin. Mga magulang, maganda dapat ang testimony sa inyong mga
mga anak, wala din dapat ang testimony sa inyo ng mga una. Ngayon, ang gawin natin, tingnan natin ang katangian ni Noah. Kasi nag-ulat eh. Dapat matakot tayo eh. Walo lang eh. Ang naligtas eh. Ano kaya ang katangian ni Noah? Ba't siya naligtas? Number 1, matuwid. Sabi sa verse 6:9, Genesis 6:9, matuwid daw si Noah. Unang beses yung ginamit kong salita na ito, yung just sa Bible. Unang beses. Pero pinapakita nito na ang katayuan ni Noah, ang spiritualidad niya, okay sa Diyos. Si Noah kasi, yung taong sumusunod, o may pananampalataya na sumusunod siya sa Diyos, kahit na parang imposible ang pinapagawa sa kanya. Number 2, walang kapintasan. Ang ibig sabihin na, pakikigawin niya sa kanyang kapwa, may kapwa tayo, may neighbor tayo, lahat yan. Inaanishin natin yan. Hindi tayo nagpo-compromise. Bilang Kristyano, ang dami natin, lagi tayo nagpo-compromise talaga. Alam mo ginagawa ng iba? Titingnan nila, wala namang masama. Sasabihin ko, walang masama sa ganito. Pero, pag tinignan mo ang Bible, mali. Compromise. Okay lang, basta walang masasagasaan. Basta komportable. Sa opisina, okay lang. Okay lang tayo makipag-friendly sa iba. Wala namang masama eh. Diba? Pero mamaya, iba na. Sa trabaho, okay lang. Sa negosyo, okay lang na ganito ang gawin natin. Ganito ang gawin natin sa mga produkto natin. Kasi wala namang masama eh. At sa pamilya natin. Ganito ang gawin natin, pabayaan na lang natin yung mga bata. Hanggang lumaki sila, pabayaan natin sila, nagkasala. Para pag lumaki sila, matututo rin yan. Tatandaan yan. Yan ang gawin natin. Ang tawag doon, post-modernity. Kung anong tama sa akin, tama sa akin. Kung anong tama kay Adam, tama sa kanya. Wala kaming away. Di ba ganun ang gusto natin? Peace be with you tayo eh. Di ba? Parang walang away na lang, walang gulo. Bilang Kristiyano, hindi tayo pwede magbilang mo. Hindi tayo pwede magpatawing-tawing. Kailangan maging straight up tayo. Pansin nyo, seryoso yung sermon. Hindi ito children's day. Madami akong pwedeng kwento dito na yung mga hayop, yung sabi ng Berman, yung hayop. Pero hindi naman ito ang value ng Noah's Ark eh. Ang blood. Ang value nito nakakatakot. Dahil walo lang ang naligtas. Ilan kaya ang maliligtas dito sa atin ngayon? Kung hindi tayo makikinig at hindi natin iintindihin, at sasabihin natin, ganyan lang yan. Mabait naman ng Diyos. At hindi tayo magbabago at makumbing makulit pa rin tayo, hindi pa na tayo mag-develop na rin. Isa pang karakter ni Noah, lumakad siya kasama ng Diyos. Tulad ng lolo niya sa tuhod na si Enoch, pati si Abraham na nabuhay si Noah, may presensya ang Diyos sa buhay niya. Tayo kaya, may presensya ang Diyos sa buhay natin. Yung bang magtitiwala tayo sa Kanya, sa salita niya, mag-aaral tayo, may time ba tayo para mag-aaral? Iba ang pagbabasa, iba ang pag-aaral. Tatandaan natin yun. Pero mabuti na rin yung mga nagbabasa. Nakakatuwa nga, di ba? Kung may makita kayo nagbabasa, dali. Diba? Basa ng Bible, di ba? May time sila eh. So okay yun. Kailangan maging tayo. Kailangan naintindihan natin ang ating binabasa. Kailangan mula sa puso. Tulad ng sinabi sa Hebrews 11:7, dahil sa pananampalataya, pinakikinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na nangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nakatulan ng sanlibutan, ngunit si Noah ay binilang na matulid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Naririnig niyo ba ang sinasabi ko ngayon na warning sa inyo, sa atin, ng Biblia? Naiintindihan ba natin ang kabigatan ng end of times? Naiintindihan ba natin na hindi lang tayo basta maging Kristiyano na magsisimba sa atin at kung ano-ano, kundi kailangan may pagbabago at may testimony tayo sa nangangalagaan. You will know them by their fruits. Makikita niyo ang isang Kristiyano sa kanyang buhay.
Hindi sa kanya ginagawa. Magulo. Ang ibig kong sabihin ganito. Okay, magpakain tayo ng mahihirap. Mag-preach tayo. Magbasa tayo ng Biblia. Umaten tayo ng simbahan. Tapos may kasalanan tayo tinatago. Asawa natin, ayaw natin amunin. Ayaw natin balikan. Kung hindi, may iba tayong pamilya. Paano tayo maliligtas? Sabi sa Biblia kailangan sundin mo ko. Kung gusto niyo maghiwalay, wala ka dapat third party. Tama? Pangalawa, yung mga bata, tingin natin, maayos na yun. Tapos, kung bastusin natin ang mga magulang, ganun-ganun na lamang. Sagot-sagutin natin sila, ganun-ganun na lamang. Diba? Imagine nyo, pinalaki natin ng maayos, tapos biglang mawawala rin pala, babastusin ka rin sa dulo. Gusto ba natin yun? Ayaw natin yun. Ayaw ko pagdating ng anak ko. Laki-laki ng anak ko. Malaki ko na. 13 pa na. At 13 pa na. Kung 15 yan, ibig sabihin, nakawain na ako. Parang si Pastor Dave, sinusuntok niya yung tatay niya, knock out. Hanggang mamatay, sabi ng tatay niya, demonyo ka. Sabi ng nanay niya, demonyo ka. Sabi ng kapatid niya, demonyo ka. Sabi ng niya, demonyo ka pa rin. Diba? Ayaw natin maging ganun, brothers and sisters. Hindi tayo nagulungan dito na, pupunta tayo, attend tayo, tapos hindi na tayo magbabago. Wala sense. Wala sense. Masakit, pero totoo. Kailangan natin magbago. May utang tayo, bayaran natin. May galit natin, naamuhin natin. Galit tayo ng asawa, may pagkukulang tayo sa mga anak natin, bigyan natin ang oras. Hindi too late. Malaki na anak ko, matigas na ulo, hindi. Lumapit tayo. Baguhin natin. Unahin natin ang anak natin, hindi sa meeting. Unahin natin ang activities ng mga bata kaysa sa trabaho. Kasi ang pera, kikitain lang din yan eh. Paglaki na mo na yun, wala na yan. Hindi niya na makukontrol yan. Pero dahil sa Diyos, bibigyan pa rin ng biyaya. Kahit na malaki na, bibigyan niya ng biyaya para makukontrol ng bago. Pero kailangan, ang pagbabago, magsimula sa atin. Pag hindi ka magsimula sa atin, walang pagbabago mangyayari pati sa mga anak natin. Natitiwala sa Diyos Sinova. Imagine mo, biglang lumabas, maggawa ka ng art, ganito ang sukat, 350 na siko, ganito ganon, tapos kasi hindi umuulan. Yung mga tao, niloloko siya, nililibak siya, nagpipreach siya ng ganito, mabuti ngayon, may nangyayari. May nangyayari kaguluhan. Meron pa tayong background. Ang tugil akong ganito, ang tugil akong ganito. No one art na wala naman nabanggit na bangka dati. Ito yung unang beses na buwan na malaking-malaking aryo, 120 years ginawa. Imagine mo, kayo ba kaya nang gumawa ng 120 years, ang katulong nila ang pamilya mo? Diba? Kung wala kayong tiwala sa Diyos, tapos ngayon, may konti tayong problema, yung mga bigdal dito na mataya, tapos mga problema natin ngayon, kung ano kakainin natin, anong future natin, okay lang yun. Pero hindi dapat mawala ang tiwala natin sa Diyos. Magulo ang anak natin, magulo ang buhay natin ngayon, tiwala tayo sa Diyos. At magugulat kayo, magbabago yan. Magbabago yan. Diba? Magkakaroon tayo ng biyaya. Magkakaroon tayo ng biyaya. Sabi sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Brothers and sisters, nakikinig ba kayo sa tuntunan? Tulad ni Noah, gumawa siya ng arko. Pakita namin next. Ito, artist interpretation to. Umaga, gabi, ginawa nito, ganito. Konti lang sila. 4 lang silang lalaki na gumagawa. Okay? Sabi ng ibang scholar, siguro nag-hire, nag-bayad. Pwede rin siguro. Pero siguro, yan ang gabi. Kailangan, ipananampalataya ka para maging effective siguro. Pangalawa, tinan nyo. 40 days and 40 nights ulan eh. Tinan niya sa loob, yan. Dito pupunta. May second, may third floor pa yan. Hindi yung imbakan. Yung frame niya. Yan. Ganyan kataas yan. Imagine mo, 4 na tao gawin yan. Ngayon, pag nagpatrabaho ka, nagre-reklamo. Diba? Papareklamo, magre-reklamo,
yung ganito, pagpadagdagan, reklamo mo yung mga i-hire natin. Ngayon, hindi na reklamo. Bilang Kristiyano, tayo magreklamo sa buhay natin. Kung nasaan tayo kalagayan sa buhay ngayon, masalamat tayo. Diba? Narinig ko nga sa radyo yung pagmamahal ng isang sabi niya, may napanood daw siyang movie, 702. Sabi niya, dapat narinig niya yung sabi ng na mamahalin kita in my lifetime. Hindi sa lifetime mo, kundi sa lifetime. Ang ibig sabihin, habang buhay ako, mamahalin. Kung mamatay na yung asawa, mag-aasawa na ako, diba? Diba? Hindi, I love you forever. Diba? Makakasin tayo. Sinabi Number 5. Ang pananampalataya na ay may paggalang. Kaya tayo, may paggalang tayo. May pagrespeto sa atin. May takot tayo dapat sa Diyos. Takot si Noah sa Diyos kasi kilala niya ang Diyos. Tayo kaya, may takot ba talaga tayo sa Diyos? O nag-Diyos lang? Dahil kilala. Dahil matalino tayo. Puno-puno ang buhay ng Noah kasi ng pag-ibig, ng wisdom, ng holiness, ng biyaya ng Diyos. Sana tayo na-appreciate natin yung biyaya ng Diyos sa atin. Araw-araw. Next is He obeyed God. Hindi na nagdalawang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng salita ng Diyos, mali yan. Tapos na usapan dapat. Ganun din dapat si Noah. Sa negosyo natin, mali yan eh. Mali ka dapat. Huwag mo nang gawin yan. Nakiki-apply, nakiki-boyfriend tayo sa hindi Kristiyano. Diba? Nakiki-girlfriend. Ganyan. Di mali na. Tigil na natin. Mali ang vision natin. Tigil na. Yun ang sabi sa Bible eh. Sabi sa Bible, respeto natin ang matatanda. Respeto na natin. Huwag na tayo mag-discussion. Ganon si Noah eh. Wala nang discussion. He obeyed God. Then sabi sa James 2:14, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sasabihin man niya, siya ay may pananampalataya? I have faith. Ngunit hindi naman ito pinapatunayan sa gawa. Walang gawa. Puro faith lang. Maliligtas ba? Maliligtas ba? New Testament na to. Siya ng ganong uri ng pananampalataya. 8 lang ang naligtas dati. Kung ang pananampalataya nyo ay puro pananampalataya lang at walang gawa, na truly, na totoo, na galing sa puso, na hindi makasariling gawa o sariling intensyon, hindi maliligtas. Tapos sabigan ng salita ng James. 7, hindi niya ikinahiya ang kanyang pananampalataya. By faith and obedience, ay hindi nakiayon si Noah sa mundo. Alam niyo, magulo na ang panahon na yun. Di ba sabi ko nga sa inyo, kaliwa kanan ng kasalanan eh. Tawa na si Satanas ngayon eh. Kasi alam niya, sa dulo, kahit na panalo pa rin si God, konti lang ang pupunta sa langit. Marami siyang hihilahin papunta sa impyerno. Tinitira ng sunod-sunod ang moralidad natin. Ito ang number 1 eh, yung ating moralidad. Immoral people na tayo talaga. Mapunta sa TV, mapunta sa radyo, mapunta sa newspaper, mapunta sa mga kwentuhan ng kaibigan, mapunta sa party, sa lahat ng ginagawa natin. Talagang lahat, immoral things na. Tinitira tayo ng tinitira. Pero dapat, we have to be as unique as Noah. Kasi minsan, baka takers lang tayo din ng mga ino-offer na kasalanan at ang ginagawa natin, binabalot lang natin ng magandang rapper. Tapos pinapaganda natin yung masamang kasalanan. Pinapaganda natin. Parang okay ang dating. Hindi halata. Binubugo ko ang asawa ko. Hindi ka. Kung breno ka. Hanggang mag-shades ka. Yung anak ko, bading. Hindi. Simba ka. Ang importante, hindi ka malalaki. Importante yun. Pero kahit magsusuot ka ng gamit na pang babae, okay lang. Anak ng babae, tomboy. Takot na ako, anak ko eh. Anak ko kasi magaling mag-karate, magaling basketball, babae. Active na
pwede na rin pag wala na nakakbuhok. At least pantay. Hindi na kinahihina. Dapat tayo, hindi natin kinahihina. Ilang beses natin narinig, di ba? Kailangan alam ng lahat ng tao na tayo ay Kristiyano. Sa araw, nagpagupit kami dun sa Shopway, ng aming banda. Hindi ko alam, yung isang Mormon. Hindi ako ginugupitan, sabi lang, oh, ito, Mormon to. Tapos yung isa, Seventh-day Adventist. Ayun, sinabi ko. Sinabi ko, mali ng Mormon. Sinabi ko rin ang ganda ng Mormon. Sinabi ko ang ganda ng Tabatista. Sinabi ko rin ang mali nila. Sinabi ko na ako isang Kristiyano. Dapat tayo kami din. Huwag tayo nahihiya. Kaya importante, mag-aaral tayo. Hindi natin magagawa yun kung hindi tayo mag-aaral. Wala tayo na. Alam lang natin, mahal tayo ng Diyos. Kaya kailangan tayo Romans 2. Diba? Yun lang. Hindi pwede yun. Kailangan mas malalim. Mas malalim tayo, mas naiintindihan natin, pati genealogy ng, o yung genealogy sa Tagalog, yung pagkakadala ng mga anak-anak ng ganito, yung pagsaling lahi nila, pag naiintindihan natin lahat yan sa Biblia, mas makakagaling tayo. Mas maiintindihan na natin. Diba? Hindi tayo mamilis-interpret, matulad ng panahon ni Noah, na merong mga anak ng Diyos, sabi ng iba, hindi. Anak ng Inisip, ng mga maka-Diyos. At anak ng tao, kailangan alam natin lahat yung mga ganitong bagay. Nagkaroon ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Ito ang promise kasi. Ang promise kasi sa Acts 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yan ang promise sa atin. Ang tanong, kung hanggang ngayon, hindi ligtas ang pamilya nyo, ano yung sarili natin? Bakit hindi tayo ligtas? Kasi ang promise yun. Diba? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Hindi mo sinabi na pang ikaw lang maliligtas eh. Diba? Sambahayan. So, i-correct natin yun. Conclusion. Nakita ng Diyos ang puso ni Noah, kaya ligtas niya yung isa siya. Pati ang kanyang pamilya, pamamagitan ng arko. May tatlong arko sa mention sa Bible. Ang Noah's Ark, ito ang tinatawag ng necessity of salvation. Ginamit ito dahil nagamit ng Diyos eh. Nakulong na siya eh. Ginamit niya. Ito yung ark, ito yung kinukumpara kay Jesus Christ eh. Na ginagamit si Jesus Christ para sa atin. Siya ang ating ark. Siya ang ating kaligtasan. Pangalawa, the ark of bulrushes. Basket na nag-apay kay Moses. Ito yung ginamit, yung basket na yan. Ark din ang tawag dyan. At ang pangatlo, the Ark of the Covenant, na sinasabi na nandun daw yung 10 Commandments na nandun, na symbol naman ng salvation natin. O salvation, panahon na yun tayo. Kung alam nyo yung history nun, kasi minsan may magtatanong sa'yo, hindi naman tayo naliligtas eh. Importante ang 10 Commandments, o isa hindi naman importante ang 10 Commandments. Dapat alam natin kung sagot natin. Diba? Pero itong tatlong arko na to, ito yung mga arko na ginamit sa kaligtasan. Always. Inutusan ng Diyos si Noah na gawin ang ark. Bakit kaya? Pwede naman parang tayo lahat. Pwede naman tayong iligtas eh. Diba sabi sa Bible, pinili na tayo. Diba? Pinili na tayo, hindi na Kristiyano. Pinili na tayo. Kaya dati yung mga tanong ko, bakit kaya dati nabunggo ako ng buhay pa rin ako? Bakit dati natutukan ako ng baril? Buhay pa rin ako. Bakit dati siguro na-hold up ako isang beses, nakakapan ako, sa ringing, nanakawan ako, baho, may balik na rin, ice cream. Pero nung buhay pa rin ako hanggang ngayon. Hindi naman ako Kristiyano dati. Siguro, kasi pinili na ako eh. Hindi pa ako nakatanggap dun eh. Pero bakit kaya si Noah, hindi na lang niya bilang wala na lang. Hindi naman niya ginawa yung gano'n. Inutusan niya. Parang tayo. Inutusan niya tayo magbasa ng Biblia. Inutusan niya tayo magbago. Tumanggap sa anak niya, magbago. At maging testimony. Hindi tayo pwedeng Kristiyano tapos nakakulang tayo, hindi tayo nakapag-share. Ang isang mark ng Kristiyano, number 1, generous. Walang Kristiyano kuripot. Walang Kristiyano kuripot. Kuripot sa pera, kuripot sa oras, kuripot sa pagmamahal, kuripot sa lahat ng bagay. Wala. Ang Kristiyano, generous. Pati sa forgiveness niya, generous ang Kristiyano. Hindi pwede maging Kristiyano ang hindi naman hindi siya kulipot, di ba? Kahit kung kulipot siya, hindi pwede. O mapagbigay. Marami ang
si Jesucristo. Grabe naman siguro tayo, di ba? Pero ang dami, alam natin, kilala natin si Jesus Christ. Pero palagay mo, tunay kaya ang pananampalataya kung babasa kayo ng Bible lang? Kung nagiging active kayo sa ministry, sa sumasama kayo, nagsisimba-simba, at nakakatulong sa mga kapatiran. Pero dahil hindi natin naiintindihan na dapat i-glorify natin si God, dahil gusto natin maganda ang tingin ng tao sa atin, kaya tayo dito. Kaya feeling good lang tayo. Kamusta kaya mga kapatid ang ating buhay sa ating pamilya pag tayo mag-isa? Anong ginagawa natin? Nakikiayon ba tayo sa mundo? Natutuwa ba tayo pag may nakikita tayo mga nakauban? Mga bakla sa TV na nagsasalita ng mga linggo? Tapos gagamitin natin yun sa ating churches, sa ating mga Bible studies. Natutuwa ba tayo kung mayroong mga artista na sinasabi lang Kristiyano sila, pero sabay nagbuhubad sa advertising campaigns? Sabay nagbuhubad ng tatang na lalaki o babae na nagsasabi at pupunta sa mga movies? Natutuwa ba tayo? Kamusta kaya kapatid ang mga testimony natin sa ating pamilya, sa ating pinagkakabahuan? Nakakisod kaya tayo, nakakainganyo bilang mga Kristiyano? Ilan na ba kaya ang mga tao natin sa bahay kasi hindi natin nakasama rin? Wala ba silang makita sa atin? Para masabi natin na tayo, masabi na totoo yung religion natin o totoo yung relasyon natin sa Diyos? Hindi tayo makaakay. Ilang taon na kayo dito? Ilang taon na tayo dito? Kaya wala tayong maakay. Sabi sa 1 Thessalonians 5:2-3, "For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night." Biglaan lang to. Biglaan lalabas lang. Biglaan darating na sa Jesucristo. Nagpapasarap tayo. Parang si Job. Di ba? Ang bait-bait ni Job, ha? Ang bait-bait ni Job. Tingnan nyo, biglang nangyari na lang. Obstacle yung ganito, nanakaw, pinatay. Ganun nangyari ito. Parang ganun, ha? Bigla na lang darating. Ready ba tayo? Sabi nga nila ang dami natin Jesus na sinasabi sa buhay natin. Pero ready kaya, pag pumunta kaya tayo sa bahay niya, tatanggapin kaya niya? Ano kaya ang sasabihin niya sa itsura ng bahay natin? Sa mga tao sa bahay natin? Mga Kristiyano lang ba talaga tayo? Sino nang nakakita sa panahon ni Noah? 8. Kaya sabi sa atin, matakot tayo. Ang kasalanan dati, tinatago. Ang kasalanan ngayon, kanina ang sabi ko, literal na, bulgaran, pinapaganda natin. Abortion, ang tawag, choice. Hindi natin dinidisiplina ang mga anak natin, ano tawag? Papalinin. Kasi para may self-esteem sila pagkakit nila. Sabi sa Bible paluin Kasi tamang pagmamano sa pwede. Pero Christian din Hindi ka pero yung dapat Pero iba, hindi. Pinaganda Ang galing ka lang Pero di ba? Umaabuso ang mga nakaupo sa gobyerno, tuwang-tuwa tayo. Galing-galing talaga yan, patalina. Sa loob-loob natin, sana tayo na lang yan. Ang dami akong pera. Si Gloria, dami ng trapo. Alam ko ang ito rin yun Kasi yung may, kilalang iba transaction niya. Pati anak niya Binabaliwala natin ang mga lumang tradisyon. Ano yung mga lumang tradisyon natin? Pagmamano. Di ba? Pagmamano. Ayan. Pakita mo kayo na yung kay Daddy. Yan ang akin. Habang ninasabi ko ito, tingnan niyo mabuti yan. Tingnan niyo pagmamano. Pagbubukas ng sa mga babae sa kotse. Diba? Pag may mauuna ang mga lalaki, dapat ang mga lalaki nagbubukas ng pinggan Kasi mas malakas tayo diba? Sa totoo lang, kailangan matuto tayo magbukas sa ating mga babae. Kaya minsan nagbubukas tayo, diba sabi lang nila ang mga babae na mga unang tumatanda. Papayag ba tayo ng mga kababaihan? Hindi, Hindi naman mga kababaihan natin. Mga beautiful and groovy, Ang mga kalalakihan.
Mukhang parang baliktad ah. Okay? Baka iba na ako Kristiyano. Iba na. Ang galing, no? Sabi natin, di ba? Tayo Kristiyano, hindi. Ang tatay kasi, ang head of the family. Kaya ang tatay dapat ang mukhang parang mas napagod. Hindi ang mga babae. Alagaan natin ang mga babae. Ang mga tatay, yan ang kailangan mukhang matanda. Oo. Kasi, hirap tayo eh. Pag ang tatay hindi mukhang matanda, ano pa yun na? Hindi naman na. Sabihin natin, corny na. Corny na yan. Magmano, pag manliligaw ngayon sa mga bata, ginagawa na, mag-text-text na lang. Hindi na tayo gumagawa ng love letters. Okay ba? Yung isang anak ko love letter na bata na asawa ko, ginawan ko. Habang nag-preach ako, sabi ko na ako, naninilig pa. Natuto pa yung mga bata. Ganun ang example natin sa amin. Gawa tayo love letters na. Hindi, corny na. Text na lang. Email na lang ang gawin natin. Adultery, ang tawag natin, affair. Kasalanan, compromise. Kasalanan yun eh. Pag nag-compromise ka, mali na, kasalanan na. Flirting, friendly na. Ano sabi sa Ephesians 6:2-2? Igalang 6:2. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay higinhawa at haba ang iyong buhay. At yung matatanda, yung mga bata sa atin, binabastos na lang ang mga. Pinag-iisipan na tayo na lalagay ang mga magulang sa home for the aged. O kaya aalilain, pag-aalagain. Okay lang naman yung gano'n, na pag-alagain. Pero hindi dahil mahina na ang mga matatanda, wala nang trabaho, ang gagawin na lang natin, ng mga nagtatrabaho, magmamalaki na. Baliktad na, sila na ang magsisermon. Actual to ha? Actual. Diba? Ha? Mga actual na nagpa-counsel, na talaga ganun pala ang nangyayari sa buhay ng matatanda. Binabastos na natin ang mga matatanda at mga magulang. Mahalin natin ang ating mga anak. Bigyan natin sila ng oras. Higit sa mga gadgets, higit sa mga vacation, higit sa mga kung ano-ano mga material na bagay na mabubuti at magaganda. Ang kailangan ng mga anak natin, oras. Mabuti pa yung mga walang pera, pero together, kaysa yung maraming pera. Bilang mga Kristiyano, ayusin natin yun. Ayusin natin. Paano natin ayusin? Bigyan natin oras. Ang laking magugulang kayo. Bigyan na second hand car, bulog-bulog, ayusin nyo. Maya-maya ayus na yan. Ganun din ang buhay natin. Kahit na bulok na tayo dahil sa ginagawa ng Diyos ng Satanas, lahat ng kalukuhan, binibigay niya sa buhay natin, lahat ng kasamaan, binibigay niya sa atin, maayos natin ang lahat ng ito sa pamamagitan na pagbabago. Ang pagbabago sa ating sarili. Tulad ng Noah, ng bago, nakinig, ng kalikatan preach. Useless ang pagsisimba. Ang pagiging pag-inactive natin kung wala tayong pagbabago na Kristo. Tandaan natin, 8 lang ang naligtas sa ating mundo. I pray na sana lahat tayo maligtas. Ang dami natin kasalanan ngayon. Mas matindi ang kasalanan ngayon. Milyon ang tao dati, ngayon bilyon na. Siguro naman, madadagdagan. Pero sana, kasama tayo na. Pag-isipan natin. Simple. Pero masakit. Kung may tinatago kayong kasalanan, useless.